Tila isa na namang normal na araw sa lungsod hanggang sa biglang nagkagulo ang mga driver sa lugar. Biglang inihinto ng isang negosyante ang kanyang sasakyan sa gitna ng kalsada dahil sa hindi malamang dahilan ay tuluyan na itong nabulag. Isang grupo ng mga tao ang lumapit sa kanya upang tumulong at isang lalaki ang nagboluntaryong ihatid siya pauwi gayunpaman, sa sandaling makarating sila doon at bumaba ang negosyante, pinaalis ng magnanakaw ang sasakyan. Ang negosyante ay naiwang naligaw sa labas, ngunit ang magnanakaw ay bumalik pagkaraan ng ilang segundo na nagpapanggap na ibang tao upang tulungan siyang maabot ang kanyang apartment, na nag-aalok ng kanyang kumpanya para sa hapon. Sa pagkakataong ito ay hindi na natuto ang negosyante sa kanyang leksyon at pinalayas ang magnanakaw kapag ligtas na siya sa bahay. Makalipas ang ilang oras, dumating ang asawa ng negosyante at nang malaman niya ang tungkol sa pagkabulag ng kanyang asawa, dinala niya ito sa isang espesyalista. Dahil ito ay isang emergency, pinapayagan sila ng doktor na pumutol sa linya at mauna. Sa kasamaang palad, kahit na anong makina ang ginagamit ng doktor upang suriin ang mga mata ng negosyante, wala siyang makitang anumang senyales ng pinsala o karamdaman, na nangangahulugan na ito ay dapat na neurological. Ang negosyante ay kailangang pumunta sa isang ospital at kumuha ng ilang mga pagsusuri doon, bagaman ang doktor ay hindi pa nakarinig ng isang bagay na tulad nito dati. Pagkaalis ng mag-asawa, tinatanggap ng doktor ang iba pa niyang mga pasyente, na kinabibilangan ng isang bata, isang babaeng may salaming pang-araw, at isang lalaking may tabing sa mata. Samantala, ang magnanakaw ay nagmamaneho ng ninakaw na kotse sa paligid ng bayan at sinusubukang iwasan ang mga pulis hanggang sa wala na siyang pagpipilian kundi ang huminto dahil siya ay nabulag na rin. Nagpunta siya sa pulis para humingi ng tulong, at nang dinala siya ng isang opisyal sa kanyang lumang tahanan, tumanggi ang kanyang dating asawa na pasukin siya. Kinagabihan, pumunta si Sunglasses Woman sa isang hotel at pagkatapos humingi ng inumin sa bartender, sumama siya sa kanyang kliyente sa itaas. Naging maayos ang kanilang pagkikita, ngunit nasira ang liwanag ng araw nang bigla siyang nataranta ng maputi rin ang kanyang paningin. Umuwi ang doktor upang magkaroon ng magandang hapunan kasama ang kanyang asawa at naging maayos ang lahat hanggang sa magising sila kinaumagahan at hindi na rin niya makita ang kanyang sarili. Tumawag sila sa ospital upang bigyan sila ng babala tungkol sa posibleng impeksyon na nangyayari sa paligid at pinaniniwalaan sila dahil nandoon din ang bata, hindi rin nakakakita. Sa lalong madaling panahon ang mga kaso ng biglaang pagkabulag ay nagsimulang lumitaw sa buong lungsod, at ang pamahalaan ay nagsimulang gumawa ng mga unang hakbang upang pigilan ito. Ang opisina ng doktor ay isinara ng mga awtoridad, at ang doktor mismo ay kinuha upang makwarantine. Hindi makayanan ng kanyang asawa ang ideya na malayo sa kanya, kaya nagpa siya itong magsinungaling at magpanggap na bulag din siya para makwarantine kasama siya. Dinala ang mag-asawa sa isang derelict asylum, na kung saan ay ganap na walang laman at kahit na ang ibang mga doktor ay mananatili doon sa kanila. Ang bawat ward ay may telepono para makipag-ugnayan sa mga gwardya sa labas, ngunit maaari lamang itong gamitin para sa mga emerhensya, at ang bawat ward ay dapat magkaroon ng isang kinatawan bilang ang tanging tao na maaaring gumamit nito. Di nagtagal, mas maraming tao ang nagsimulang dumating, tulad ng magnanakaw, babaeng salaming pang-araw, bata, at negosyante. Ang doktor at ang kanyang asawa ay sumang-ayon na panatilihing sikreto ang kanyang site, at sa pamamagitan ng pagpapanggap na ginalugad at kabisado niya ang lugar pagdating nila. Ang asawa ng doktor ay nagiging gabay para sa lahat kapag kailangan nila ng tulong sa mga bagay tulad ng pagpunta sa banyo. Sa kanilang unang paglalakbay sa labas ng silid, ang magnanakaw ay naglalakad sa likod ng Sunglasses Woman at medyo naging magaling, kaya tumugon siya sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang binti. Ang kanyang sakong ay nagdudulot ng malubhang sugat na ang doktor at ang kanyang asawa ay binalutan ng sando dahil walang first aid kit sa paligid. Nang maglaon, hindi makatulog ang asawa ng doktor, iniisip ang posibleng impeksyon sa binti ng magnanakaw at natatakot na baka magising din itong bulag. Sinusubukan ng doktor na maging makulat sa kanya, ngunit mas gusto niyang maglakad-lakad upang harapin ang kanyang mga alalahanin. Kinaumagahan, mas maraming tao ang dumating, at ang negosyante ay makakasama muli sa kanyang asawa habang ang bata ay nananagway na ang kanyang ina ay hindi pa nagpapakita. Sinubukan ng doktor at ng kanyang asawa na kausapin ang mga gwardya at humingi ng tulong para sa binti ng magnanakaw, ngunit hindi nakipagtulungan ang mga gwardya ay tinutok
lamang sila ng kanilang mga armas at pinabalik sila sa kanilang silid sa pagbabanta. Makalipas ang ilang sandali, natanggap nila ang kanilang unang kahon ng pagkain, na kasing sama ng kafeterya ng paaralan o bilangguan doon ay hindi rin sapat. Sinusubukan ng asawa ng doktor na gamitin ang teleponong pang-emerhensya upang humingi ng karagdagang pagkain at isang first aid kit, ngunit walang tumatawag sa kanyang tawag maliban sa isang answering machine kung saan nag-iiwan siya ng maraming mensahe. Nagsisimulang lumipas ang mga linggo at bawat araw, parami ng parami ang mga taong nahawahan sa asylum. Ang asawa ng doktor ay nagtali ng isang linya ng tela sa pagitan ng mga ward bilang gabay at ang mga doktor na pinili bilang kinatawan ng ward isa, ngunit ang pagpapanatili ng kaayusan sa lalong madaling panahon ay naging imposible. Dahil ang lahat ay bulag, hindi nagtagal ay huminto na sila sa pag-aalaga sa kalinisan, at ang mga tao ay nagsimulang gumala-gala ng walang damit at pinapaginhawa ang kanilang sarili sa gitna ng pasilyo. Sinisikap ng negosyante na panatilihing masigla ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pakikipag-chat sa kanyang asawa tungkol sa kanilang kabataan, ngunit ang kanyang asawa ay hindi makatiis na isipin ang tungkol sa mas maligayang panahon. Isang hapon, nakarinig ng ingay ang misis ng doktor at nadiskubreng may dalang radyo si iPatchman na personal niyang pinakikinggan. Kinumbinsi niya siya na ibahagi ang balita sa lahat dahil desperado silang lahat na malaman kung ano ang nangyayari sa labas. Ipinaliwanag ni iPatchman na wala ng maraming istasyon na natitira, ngunit nakuha niya ang pangkalahatang diwa nito sa unang 24 na oras na mayroong daang kaso, na niresolba lamang ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapadala sa mga bulag sa asylum at paghiling sa iba na manatili sa bahay. Pagkatapos, kailangang panoorin ng pangkalahatang publiko kung paano nagsama-sama ang mga espesyalista sa buong mundo para magkaroon ng mga komperensya kung saan gumamit sila ng maraming salita para sabihing hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Di nagtagal maging ang mga espesyalista ay nahawahan at nagsimulang lumitaw ang sakit sa ibang bansa. Ang mga tao ay napagod sa paghihintay sa bahay at sinubukang lumabas, ngunit ang mga sundalo ay nagbabantay at inaresto ang sinumang lumalabag sa mga patakaran. Naging gulo ang lungsod, lalo na dahil patuloy ang pagbangga ng mga sasakyan at maging ang mga eroplano ay nagsimulang mahulog din. Ang mga mamamayan ay nagsimulang matakot at nagpasya na manatili sa bahay pagkatapos ng lahat, kaya ngayon ang lungsod ay isang disyerto at ang pamahalaan ay walang ginagawa. Tungkol dito dahil sila ay bulag din. Pagkalipas ng mga araw, isang malaking grupo ng mga nahawa ang tao ang dinala sa asylum, at ipinakita ng mga sundalo kung gaano sila naging mabangis sa pamamagitan ng pagbaril sa isang lalaki dahil sa aksidenteng pagkaalis sa linya. Ang tunog ng putok ng baril ay nag-uudyok sa pagkataranta ng mga tao, at lahat ay nagmamadaling pumasok sa pamamagitan ng pagtulak sa isa't isa ng walang pakialam at kahit na sinira ang mga pinto. Ang pinakamasama ay hindi man lang dumarating ang mga sundalo para kunin ang bangkay. Sa pag-asang sila mismo ang makapaglilibing, humiling ang asawa ng doktor ng pala, na itinapon ng mga sundalo sa gitna ng bakuran nang hindi gumagalaw sa kanilang mga tore. Dahil nagkukunwaring bulag pa rin ang asawa ng doktor, nagtanong siya ng direksyon, at pinagkaguluhan siya ng mga sundalo hanggang sa matagpuan niya ang pala at ibigay sa kanila ang daliri. Samantala, sinusubukan ng doktor na makipag-ugnayan sa mga kinatawan ng iba pang mga ward upang i-coordinate ang mga libing dahil dalawa pang tao ang nabaril. Nais din niyang talakayin ang katotohanan na ang isa sa mga ward ay kumukuha ng mas maraming pagkain kaysa sa kanilang patas na bahagi. Ang bartender ay napapagod na marinig ang doktor na kumilos bilang isang pinuno at idineklara ang kanyang sarili na hari ng Ward 3, ang kanyang unang utos ay ang kanyang ward ay makakain ng lahat ng gusto nila bago pa man nila isaalang-alang ang pagtulong sa mga katawan. Nang maglaon, pumunta ang asawa ng doktor upang tingnan ang magnanakaw, na nilalagnat dahil nagkaroon ng malubhang impeksyon ang kanyang mga binti. Sinubukan niyang manatiling sumusuporta, ngunit bigla siyang pinagbantaan ng magnanakaw nang sabihin niyang alam niyang hindi siya bulag, na naging dahilan upang magmadaling bumalik ang asawa sa kanyang asawa at sa wakas ay nagkaroon ng breakdown. Hindi na makayanan ng magnanakaw ang sakit at ang paghihintay sa mga bagay na natural na matapos ay isang ehersisyo lamang sa paghihirap, kaya kinaladkad niya ang kanyang katawan sa labas at hinayaan siyang barilin ng mga sundalo. Nakonsensya ang asawa ng doktor at nagsimulang mag-isip kung dapat ba niyang sabihin sa lahat ang totoo, ngunit pinagbawalan siya ng doktor na gawin ito. Ipinahayag din niya ang kanyang pag-aalala sa katotohanang ang kanilang relasyon ay naging mas katulad ng isang nurse at isang pasyente sa halip na isang kasal. Makalipas ang ilang sandali, nahanap ng bartender ang administrative office ng asylum sa tulong ng accountant, isang kapwa miyembro ng Ward 3 na bulag mula noong siya ay isilang, ibig sabihin ay mas naiintindihan niya kung paano mamuhay ng ganito. Gamit ang pa-system, inanunsyo ng bartender na kukunin niya ang kontrol sa buong asylum bilang hari nito, at ang unang bagong panuntunan ay ang mga tao ay kailangang magbayad para sa kanilang pagkain.
Ang panuntunang ito ay hindi mahusay na natanggap at sa lalong madaling panahon nagkaroon ng kaguluhan malapit sa imbakan ng pagkain habang ang lahat ay nakikipaglaban upang makakuha ng access, kaya't ibinunyag ng bartender ang kanyang sikretong card na nakuha niya ang isang handgun sa kanya nang siya ay dinala sa asylum. Sa pamamagitan ng isang babala, pinababalik niya ang lahat at kinokontrol ang imbakan ng pagkain, na nag-aanunsyo na babantayan nila ito buong araw at pagbabantaan ang sino mang magtangkang magnakaw. Ang ilang mga tao ay isinasaalang-alang na hindi nakikipaglaro, ngunit ito ay masyadong mapanganib kapag ang kaaway ay may armas. Ang asawa ng doktor ay nagsimulang kolektahin ang lahat ng kanyang makakaya mula sa mga tao sa kanyang ward, mula sa mga alahas na may kasamang mga singsing sa kasal hanggang sa anumang bagay na mahahanap nila sa kanilang mga bulsa, bagamat itinatago niya ang isang pares ng gunting na nakita niya sa bag ng isang babae. Ang bata ay walang anumang maya-alok, ngunit ang babae ni sunglasses ay naging kanyang kahaliling ina at nangakong babayaran siya. Sa imbakan ng pagkain, ginagamit ng accountant ang kanyang karanasan upang matukoy ang kalidad ng mga bagay na dinadala nila sa pamamagitan ng paghawak sa kanila. Gaano man kamahal ang alahas, ang bartender ay nagtatalaga lamang ng ilang kahon sa bawat ward at nagbabanta sa sino mang maglakas loob na magreklamo. Nakikita ng mga tao ang kanilang mga sarili na kailangang magsalo ng isang tao na pagkain, at ang doktor ay nag-iisa, wala sa mood na panatilihin ang kanyang kabaitan sa pamumuno kapag naramdaman niyang nabigo siya. Lumapit sa kanya ang babae na may salaming pang-araw upang aliwin siya, ipinaalala sa kanya na wala siyang magagawa laban sa isang baril, at ang dalawa sa kanila ay napunta sa sahig. Hinanap sila ng asawa ng doktor habang sila ay nagtatapos, ngunit sa halip na gumawa ng eksena, sinabi niya sa babae ni sunglasses na nakikita niya, na hinihiling sa kanya na itago ang sikreto at hayaan ang kanyang sariling pagkakasala ang natitira. Makalipas ang isang linggo, kapag naubusan na ng dapat bayaran ang lahat sa asylum, inanunsyo ng bartender na kukuha sila ng serbisyo mula sa mga babae bilang kapalit ng pagkain. Ang asawa ng doktor ay lumabas upang itanong kung bakit hindi pa dumarating ang mga bagong rasyon, at ipinaliwanag ng mga sundalo na ibinigay nila ang lahat ng mayroon sila, kaya ang pagrarasyon ay nasa kanila. Nagsisimula ang isang argumento sa paligid ng Ward 1 na nagpapasya kung paano magpapatuloy, at pinutol ito ng doktor, na itinuturo na hindi sila ang gumawa ng anumang bagay sa mga babae. Kung may gustong mag-volunteer, nasa kanila na iyon, pero walang panghuhusga o panggigipit sa iba. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, isa sa mga kababaihan ang sa wakas ay nagboluntaryo, na nagbibigay inspirasyon sa iba tulad ng asawa ng doktor at mga babaeng salaming pang-araw na gawin din ito. Negosyante ay ayaw pumunta ang kanyang asawa at sinusubukang ipagbawal ito, ngunit ang asawa ay nagpapaalala sa kanya na hindi siya dapat pretuhin ng iba at pumunta pa rin. Dumating ang accountant upang kunin ang mga babae at dinala sila sa silid ng pag-iimbak ng pagkain, kung saan sila nagkaroon ng pinakamasamang gabi ng kanilang buhay. Ang mga lalaki ay mabisyo at marahas, at ang isa sa kanila ay napakalayo sa paghawak ng lalaki kaya napatay niya ang one sa mga babae. Kinaumagahan, ang asawa ng doktor ay humiling ng ibang tao na pumunta at kunin ang pagkain dahil ang mga babae ay bumalik na may katawan sa kanilang mga kamay, handang linisin siya at ibigay sa kanya ang palm na nararapat sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, tinitingnan ng accountant ang ibang ward para sa higit pang mga voluntaryo, at kahit na siya ay may lakas ng loob na pumunta sa ward isa upang batiin sila sa isang mahusay na trabaho, kahit na ang isa sa kanila ay hindi gaanong lumipat. Mukhang hindi nila alam na patay na ang isa sa mga babae at ginamit pa rin nila ito, kaya ipinaalam ito sa kanya ng asawa ng doktor, na iniwan siyang tulala. Ang lahat ng panunuya na ito ay sa wakas ay nabigla ang asawa ng doktor at dinala ang gunting sa silid ng imbakan, kung saan ang lahat ay ginulo ng mga kababaihan mula sa ward 2. Walang pag-aalinlangan, pinatay niya ang bartender gamit ang gunting bago hilahin ang mga batang babae kasama niya habang ang accountant, napagtanto kung ano ang nangyari at kinuha ang baril, ngunit wala sa kanyang mga putok ang damapo. Sa kanyang paglabas, ang asawa ng doktor ay gumawa ng kanyang sariling anunsyo kung hindi nila ilalabas ang pagkain, mas maraming lalaki ang mamamatay ngayon ay siya na ang mangolekta. Nag-aalala ang doktor na magsisimula ito ng digmaan. At tama ang Ward 3 ay hamarang sa lugar at hindi pa rin naglalabas ng pagkain. Ang Ward 1 ay naghahanda upang labanan at bawiin kung ano ang sa kanila, ngunit bago nila magawa ang anumang bagay, nagpa siya ang isa sa mga kababaihan na maghiganti. Lumalabas na sa lahat ng oras na ito ay may itinago siyang lighter sa kanyang bulsa, at ginagamit niya ito para makalusot sa Ward 3 at magsimula ng sunog. Mabilis na kumalat ang apoy, na ikinamatay ng maraming lalaki, at bago pa man mapalitan ng takot, ginabayan sila ng asawa ng doktor palabas ng gusali. Nakapagtataka, walang nabaril dahil wala na ang mga gwardya sa kanilang mga tore. Hindi rin nakalock ang mga pinto, na isa lang ang ibig sabihin, sa wakas ay malaya na sila. Ang doktor,
ang kanyang asawa, ang bata, ang lalaking may takip sa mata, ang babaeng may salaming pang-araw, ang negosyante, at ang kanyang asawa ay nagpasya na magsama habang patungo sila sa downtown, kung saan natuklasan nilang gumuho ang lipunan. Ang lungsod ay naging isang post-apocalyptic na kaparangan kung saan ang ilang mga taong naiwan ay gumagala habang sinusubukan nilang mabuhay, umaatake sa isa't isa kung maghinala pa silang may pagkain sa kanilang mga bulsa na kinakain ng ilang mga hayop ang mga katawan. Iniwan ng doktor at ng kanyang asawa ang grupo na nakatago sa loob ng isang bar habang pumunta sila sa pinakamalapit na palengke para tingnan kung may makikita silang pagkain. Ang mga tao doon ay nakakahawak sa ilang mga bagay na natitira sa mga istan, ngunit ang asawa ng doktor ay nakakakita at nakakahanap ng isang hanay ng mga hagdan na magdadala sa kanya sa isang silid ng imbakan habang ang doktor ay nangangalap ng mga damit. Matapos mapunan ang ilang mga bag, sinubukan ng asawa na lumabas, ngunit naririnig ng mga tao doon ang ingay ng mga bagay sa kanyang mga bag at tumalon sa kanya upang pagnakawan siya. Sa kabutihang palad, narinig ito ng doktor at dumating upang tumulong, itinulak ang lahat palayo at inilagay ang sarili sa pagitan ng karamihan ng tao at ng kanyang asawa bilang isang kalasag habang tumatakbo sila palabas ng gusali. Sa sandaling malayo na sila, ang asawa ay tumatagal ng ilang sandali upang magsama-sama habang ang doktor ay bumalik upang kunin ang mga damit na kanyang nalaglag sa kanilang paglabas, at isang cute na aso ang kumuha ng pagkakataon na lumapit at makipagkaibigan sa kanya. Biglang nagulat ang lahat ng umulan, at dinala ng misis ang aso sa loob ng simbahan para hintayin ang asawa sa ilalim ng tuyong bubong. Ang simbahan ay hindi kapani-pani, walang masikip at lahat ng mga estatwa ay nakatikip ang kanilang mga mata, ngunit ang isang pari ay hindi titigil sa pagtataguyod ng salita ng Diyos. Sa labas, sinasamantala ng mga tao ang pagkakataong mangolekta ng tubig at maghugas ng kanilang katawan dahil matagal na silang walang malinis na tubig. Bumalik ang doktor, dala ang mga damit at kinuha ang kanyang asawa upang muling sumama sa grupo na sinusundan sila ng aso, na naging bago nilang kasama. Kumakain ang grupo ng ilang rasyon sa loob ng bar at nagpasyang doon na lang magpalipos ng gabi para makapagpahinga ng maayos. Pagkatapos sa umaga, lumabas sila muli, maingat na naglalakad sa lungsod upang marating ang bahay ng doktor at ng kanyang asawa, na nag-alok na pagsaluhan ito, kasama ng lahat. Mula noon, ang grupo ay namamahala upang magtatag ng isang gawain. Sa patnubay ng paningin ng asawa, nililinis nila ang apartment at pinagsasaluhan nila ang mga damit ng doktor. Lumalabas lamang sila kapag kailangan nilang maghanap ng pagkain, at nag-iipon sila ng tubig at naglalaba tuwing umuulan. Nais ni Ipachman na makasama sila magpakailanman dahil naging isang pamilya na sila, at sa wakas ay muling nakipag-ugnayan ang asawa ng businessman sa kanyang asawa, na nagbahagi rin ng ilang alaala ng kanilang kabataan. Ang doktor at ang kanyang asawa ay nakakapag-ugnay muli, at ngayong hindi na siya nababalot ng stress, tinatanggap niya na muli siyang makulit. Makalipas ang ilang linggo, ang lahat ay naghahanda na para sa almusal nang biglang sumigaw ang negosyante sa parehong paraan na biglang nabulag sa kanya. Ito ay wala na at nakakakita na siya muli. Nagsisimulang magdiwang ang lahat habang nauunawaan nilang kayang labanan ng kanilang mga katawan ang sakit at ang pagkabulag ay pansamantala, na nangangahulugang ang pag-asa ay bumalik sa mesa para sa kanilang mga kinabukasan. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.